Top 5 tamang paraan ng paggamit ng PRNDSL at B. Mga ka-driver, kapag automatic transmission ang minamaneho natin, madali lang tingnan ang kambyo dahil puro letra lamang, P, R, N at D. Pero sa ibang sasakyan, mayroon pang SLBM, isa o dalawa. Ang tanong, alam ba natin kung kailan talaga ginagamit ang bawat isa? Maraming driver ang kabisado kung paano paandarin ang automatic na sasakyan, pero hindi lubos na naiintindihan ang trabaho ng bawat gear. Kapag tama ang paggamit, mas kontrolado ang sasakyan at maiiwasan ang hindi kinakailangang stress sa transmission at preno. Mahalagang tandaan na hindi pare-pareho ang kahulugan at operasyon ng S, L at B sa lahat ng modelo. Ang S ay maaaring sport o shift range mode. Ang L ay lower range. Samantalang ang B ay karaniwang nagbibigay ng mas malakas na engine braking sa ilang hybrid at electric vehicles. Kaya pagkatapos ng video, tingnan pa rin ang owner's manual ng iyong sasakyan. Toyota Assets Plus 2. Narito ang top 5 na tamang paraan ng paggamit ng P, R, N, D, S, L at B. Number 1. Gamitin ang P o park kapag nakaparada na at tuluyang nakahinto ang sasakyan. Ang P ay nangangahulugang park. Ginagamit ito kapag tapos na ang biyahe at iiwan na natin ang sasakyan. Pero bago ilipat sa P, siguraduhin munang nakahinto ng tuluyan at nakatapak sa brake pedal. Huwag gamitin ang park para pahintuin ang gumagalaw na sasakyan. Hindi ito pamalit sa foot brake. Kapag nakaparada, lalo na sa incline o downhill, huwag umasa sa P lamang. Habang nakatapak sa preno, ilagay ng maayos ang parking brake at saka tiyaking nasa P ang transmission bago bitawan ang foot brake at patayin ang makina. Sa ganitong paraan, hindi lamang parking mechanism ng transmission ang sumasalo sa bigat ng sasakyan. Inirerekomenda rin ng mga owner's manual na gamitin ang parking brake at tiyaking nakapi ang transmission bago iwan ang sasakyan, lalo na sa ahon o pababa. Tandaan, ang P ay para sa nakaparadang sasakyan, hindi para sa pansamantalang paghinto at lalong hindi para sa sasakyang gumagalaw pa. Number 2. Gamitin ang R o reverse kapag tuluyan ng nakahinto at kailangan ng umatras. Ang R ay para sa reverse. Bago ilipat mula D papuntang R o mula R papuntang D, apakan ang brake pedal at hintayin tuluyang huminto ang sasakyan. Karaniwan itong nalalabag kapag nagpa-parking. Umaatras pa ng bahagya ang sasakyan pero nililipat na agad ng driver sa drive. O kaya, umaabante pa ngunit inilalagay na sa reverse. Kahit gumagana ito, hindi ibig sabihin na magandang habit ito. Ang direksyon ng gumagalaw na sasakyan ay sinasalungat ng transmission. Kapag naka-R na, huwag agad humataw sa accelerator. Tingnan muna ang mga salamin, reverse camera at paligid. Tandaan na maaaring may tao, bata, hayop, poste o mababang bagay na hindi agad makikita sa camera. Sa official shifting guidance, kailangang nakatapak sa preno kapag inililipat mula P papuntang R. At dapat full stop muna bago magpalit sa pagitan ng D at R. Number 3. Gamitin ang N o neutral para sa mga partikular na sitwasyon, hindi bilang normal na driving gear. Sa neutral, hindi ipinapadala ng transmission ang driving power ng makina papunta sa mga gulong. Maaaring kailanganin ito sa ilang espesyal na sitwasyon, gaya ng partikular na car wash procedure, towing or service procedure. Pero dapat, kung ano lamang ang nakasaad sa manual ng iyong sasakyan. Hindi dapat gawing nakasanayan ang paglalagay sa neutral habang pababa. Kapag naka-N, wala kang normal na engine braking. Kaya mas umaasa ka sa foot brake para kontrolin ang bilis. Hindi rin kailangan ilipat sa neutral sa bawat maikling paghinto sa traffic light. Sa ordinaryong stop and go traffic, normal na manatili sa D habang maayos na nakatapak sa preno, maliban kung iba ang instruction ng manufacturer o matagal ang paghihintay. Sa ilang hybrid, may dagdag pang limitasyon sa N dahil maaaring hindi makapag-charge ang traction battery sa posisyong ito. Kaya tandaan, ang neutral ay hindi fuel-saving mode at hindi downhill mode. May partikular lamang itong gamit. Number 4. Gamitin ang DO drive sa normal na pagmamaneho. Ang D ang pangunahing posisyon para sa normal na biyahe, mula city driving, stop and go traffic hanggang ordinaryong highway travel. Sa D, ang transmission na ang kusang pumipili ng naaangkop na gear o ratio batay sa bilis, apak sa accelerator at kondisyon ng biyahe. Sa modernong automatic at CVT,
Ang system mismo ang nag-a-adjust para sa normal na acceleration at cruising. Kapag manggagaling sa PUN papuntang D, panatilihing nakatapak sa preno. Hintayin makapasok ng maayos ang gear bago dahan-dahang bitawan ang preno at apakan ang accelerator. Huwag i-rev ng mataas ang makina habang nasa PUN. Saka biglang ipasok sa D. Maaari itong magdulot ng biglang pagtalon ng sasakyan at hindi kinakailangang stress sa drivetrain. Kapag maikli lamang ang paghinto sa traffic, maaaring manatili sa D habang nakatapak ng maayos sa foot brake. Hindi rin kailangang paulit-ulit na magpalit ng D at N sa bawat ilang segundong paghinto. Sa normal na biyahe, D ang iyong default. Hayaan natin gawin ng transmission ang trabahong idinisenyo para rito. Number 5. Gamitin ang SLOB. Kapag kailangan ng mas kontroladong hatak o engine braking, depende sa sasakyan. Dito madalas nalilito ang mga driver. Ang S ay maaaring sport mode o shift range sequential mode, depende sa modelo. Maaari nitong panatilihin ang mas mataas na RPM, bawasan ang madaling pag-upshift, o bigyan ng driver ng kakayahang pumili ng shift range. Kapaki-pakinabang ito kapag kailangan ng mas mabilis na response, umaakyat, bumababa o umu-overtake. Pero hindi pare-pareho ang function nito sa lahat ng sasakyan. Ang L ay karaniwang nangangahulugang low. Nililimitahan nito ang transmission sa mas mababang gear o range para sa mas malakas na hatak sa mabagal na takbo at mas malakas na engine braking. Maaari itong gamitin sa matarik na ahon, matarik na pababa o mabagal na pagdaan sa mahirap na kondisyon kung iyon ang nakasaad sa manual. Ang B ay karaniwang para sa mas malakas na engine braking, partikular sa ilang hybrid at electric vehicles. Halimbawa, inilalarawan ng Toyota ang B bilang posisyong nagbibigay ng malakas na engine braking kapag binitiwan ng accelerator sa matarik na pababa. Hindi ito ang normal na mode para sa lahat ng biyahe. Sa mahabang downhill, bawasan muna ang bilis bago bumaba at gamitin ang angkop na S, L, B o manual range. Ayon sa manual, layunin nitong tulungan ang foot brake upang hindi puro preno ang kumokontrol sa bigat at bilis ng sasakyan. Ang tuloy-tuloy na pagpreno sa matarik na pababa ay maaaring magpainit sa preno at magpahina sa bisa nito.